Base sa mga eksperto, Warriors dodge a bullet for trading Jordan Poole dahil nga ngayong season ay naging tampulan ng katatawanan si Poole sa buong NBA. Ginawa ng kung ano-anong meme dahil sa kanyang low IQ moments. Pati mga commentator ay pinagtatawanan siya sa pagkakalat niya sa loob ng court. Oh my gosh, that's a carry! Yep, and it will. Oh my gosh! He didn't switch hands. This one. That was blatant. Right. That was a running back. Man! Madalas lutang at walang awareness. Pinag-isipan niya pa talaga na itira ang bola ng nakaupo. Kahit nga ang mga teammate niya napahawak na lang sa ulo sa gagawin niya. Binigyan siya ng max contract dahil napabilib niya ang GSW management noong 2022 playoffs run, highlights reels at makalaglag pa nga ang crossover. Dahil dun, na-secure niya ang $132 million na kontrata sa loob ng 4 years. Buo nga yun ng magandang performance na ipinamalas niya sa 2022 NBA Finals. Kaya niyang hiwain ang depensa ng mga solid defender para makasalaksak sa loob. Very explosive player at may shooting sa labas. Nag-average si Poole sa 2022 playoffs ng 21 points per game versus Nuggets. 17.8 points per game naman versus Memphis with high efficient field goal percentage. High efficient stats na nga yan para sa isang bench player. Aminin man natin o hindi, kung hindi dahil kay Jordan Poole, hindi masusungkit ni Curry ang kanyang ika-4 na kampyonato. Pinamalas niya ang kanyang husay mula first round ng 2022 playoffs kalaban ang Nuggets kung saan umiscore siya ng 30 points sa Game 1. Jordan Poole saying, I'm pretty good. Pinanis niya ang depensa ng top 4 most defensive team noong 2022 scoring 31 points versus Memphis sa round 2 at mga pamatay niyang buzzer beater noong finals versus Boston. He's got 3 seconds to get a shot off. Wiggins to Poole. Poole gets it off in time. Oh, he banks it in! He banks it in! They count it! Nung matapos ang finals, alam niyang malaki ang i-offer sa kanya ng Warriors. Ayan pangat nag-uusap sila ni Wiggins na sa isip ng dalawa paldo-paldo sila sa darating na off-season. Dalawang player ng Warriors na pagkatapos makapirma ng kontrata, biglang nabulok ang laruan. Deserving naman talaga mabayaran ng malaki dahil malaki ang naitulong niya sa GSW para maibalik ang championship trophy sa Bay Area. Jordan Poole! Kaya naman sinuklian ng Warriors ang kanyang performance. Akala ng lahat ay siya na ang susunod na Stephen Curry ng Golden State Warriors. But boy oh boy, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Matapos niyang pirmahan ang kanyang 4 years extension, lumaki ang kanyang ulo. Ewan ko ba napasukan ata ng hangin ang kanyang utak. Gusto niyang i-take over ang role ni Curry sa GS. Hindi kinagalit ni Curry na sumablay si Poole. May 13 seconds pa sa shot clock, lamang ng dalawa. Gusto ni Curry i-reset ang play habang inuubos ang oras. Yung bara-barang desisyon ni Poole ang dahilan kaya nabato ni Curry ang mouthpiece niya. So it's points and Curry gone. Isa pa sa malaking pagbabago ni Poole ay nung matapos niyang banatan ng bar si Dre. Sabihan ba naman niya si Draymond Green na you're an expensive backfuck for 30. Double meaning nga yan. Una, sinasabi niyang pabigat si Draymond kay Curry. Pangalawa, yung shooting form ni Draymond sa tuwing titira siya ng 3-point, para siyang may suot-suot na bag sa likod. Sa madaling salita, parang sinasabi niyang pabigat si Draymond. Kaya ayun, nagbago ang laro niya matapos ang suntok na yan. Naalog ata ang utak. It's been that kind of game for Jordan Poole. Just 2 of 10 from the field. Panoorin nyo na lang tong lutang moment ni Poole. Naghang, ititira na lang ni layup pa. Inabot tuloy siya ni Amin Thompson. Ino-over-exaggerate niya ang galaw niya na pwede naman sanang simple lang.
Masyadong pasikat ang kanyang ball handling, kadalasan ay nagre-resulta yun sa turnover. Akala niya siguro siya si Uncle Drew. Lumaki masyado ang ulo ni Jordan Poole matapos ang kaliwat kanang papuri sa kanyang performance noong finals. Ayaw niyang kamayan ang kanyang teammate, hindi sumusunod sa play, madalas lutang, lack of focus, kaya nga madalas napapagalitan na rin siya ni Steve Kerr. Pakiramdam niya siya na ang franchise player ng Golden State. Hindi nga niya naisip na kaya maganda ang stats niya sa GS ay dahil may kakampi siyang Curry. Sa greatest shooter nakapokus ang depensa ng kalabang team. Transition. He's got 4 sons on him. And finally finds the teammates. Nung naging first option siya sa Wizard as a scorer, may isang game laban sa Cavaliers. Hindi siya naka-score ni isang puntos hanggat matapos ang game. 0 out of 5 field goal, 6 fouls in 25 minutes. Puro buang inabot niya sa crowd. Valid naman yung ginawa ng Wizard fans dahil 'di ba, score na nga lang aasahan sa kanya, hindi pa nagawa. Jordan Poole, step back. Tough shooting night for Poole again to not score. 0 for 5 from the field. Hindi lang yan, top 5 worst defender pa nga siya sa buong NBA. Naging toxic na ang relasyon nila ni Draymond Green. Kaya naman, tinrade na siya ng Warriors papuntang Wizard kapalit ni Chris Paul. Naramdaman na rin kasi ng Warriors na magiging sagabal siya sa pag-angat ng team dahil sa pang-interbarangay niyang galawan. Base sa mga eksperto, ang pagkakatrade kay Paul ang isa sa pinakamagandang ginawa ng management ng GS. Dahil kung ngayon nangyari ang trade, walang magtatangkang kumuha kay Paul sa halagang 32 million every year. Sa ngayon, while doing this video, ang Wizard ang isa sa may pinaka-worst record in the league. Though, hindi naman kasalanan ni Poole kung bakit nag-i-struggle ang Wizard dahil noon pa man, bulok talaga ang franchise na yan. Pero, malaki ang ambag niya sa pagiging talunan ng Wizard ngayong season dahil hindi niya mamit ang talent na binabayad sa kanya na pwede pa sanang pangbayad para makakuha ng maayos-ayos na player. Linggo-linggong candidate si Poole sa Shaqtin' a Fool, doing dumb plays over and over. Siya ang highest views sa internet na NBA player na may pinaka-nakakahiyang highlights tulad ng alley-oop niya kay Uzma. Partida, tambak sila niyan. Nag-alley-oop pa nga. Naging pure comedy ang kanyang karera sa NBA. Nag-average si Poole sa Wizard ng 16 points per game, 2.5 rebounds, 3.7 assists, 2.3 turnover, shooting 31.8 behind 3-point line. Nangunguna siya sa may pinakamababang 3-point shooting percentage sa buong NBA, 30.4. Pangatlo siya sa may pinakamababang field goal percentage sa buong NBA. Sinundan niya si Dinwiddie at Scoot Henderson. Sobrang laking diferensya niyan kumpara nung naglalaro pa siya sa Warriors. Yung pagkakabench pa lang niya sa team ng Wizard, overstatement na yon na may problema sa kanya. Meron pa nga nag-viral video kung saan hindi siya nakikinig sa play ng coach. Panoorin natin. Siya na ang in-inform, siya pa ang nagalit. I got this, it's my team. O diba, ang yabang. Isa pa sa pinoproblema ng management ng Wizard ay ang malaking kontrata ni Jordan Poole. Kung maiisipan man siyang i-trade ng Wizard ay walang kukuha sa kanya dahil wala na siyang value. 32 million per year. Walang NBA team na kukuha sa kanya sa ganyang klaseng laruan. Base sa mga eksperto, karamihan daw talaga ng NBA player nawawala ng motivation pag nakapirma na ng malaking kontrata. Nawawala ang focus nila sa paglalaro ng basketball dahil sa tinatamasa nilang marangyang pamumuhay. Though, pwede pa rin namang bumalik ang dating laruan ni Jordan Poole. Pero nasa kanya na lang yun kung ibabalik niya ang hard work and grit sa paglalaro. Mga tol, ano sa tingin nyo? Babalik pa ba ang dating 2022 Jordan Poole? They're hoping maybe if they continue his pull, a clear path to the basket throws it down. And Taylor Jenkins doesn't like that.